Hey guys! Welcome back to my channel! Another day, another loto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Before we start, I would like to thank all of my subscribers, viewers, silent viewers. Thank you so much for always supporting my channel. Your support, guys, are very much appreciated. And for the list of ingredients and measurements, please check the description below. Alam mo ba, masarap na may luluto na pwedeng pang negosyo at kaunti lang ang iyong magagastos. Kung ganon, ang video na ito ay para sa'yo. Dahil ang lulutuin natin for today ay kalo-kalo o budbud nga tiktik ng mais. At kung paano ito lutuin at ano ang mga ingredients na gagamitin natin, please tapusin mo ang video na ito para malaman mo. At first ay simulan natin sa ating ibabalot sa ating kalo-kalo. Ayan, bumili lang po ako dito ng 2 sweet corn. Ang gagamitin lang po natin dito ay ito pong kanyang pakpak or itong balot po ng sweet corn. Huwag niyo pong itatapon yung loob ng sweet corn, guys, dahil magagamit po natin yan sa sunod pa nating lulutuin. Or pwede rin po yung pangsahog po sa nilaga. At sa pagkuha naman po ng pakpak nitong ating sweet corn, ay dapat po hiwain po muna natin yung pinakadulo niya para po pag kinuha niya po nyo ay hindi po siya mapunit. Ayan, ganyan lang po kasimple ang pagkuha ng pakpak ng sweet corn. At itong recipe po na lulutuin natin ngayon, guys, ay talagang napakasarap po nito. Nung bata pa po ako ay ito po talaga yung lagi pong niluluto po ng lola ko. Dahil po meron po kaming maisan, pag nagigiling po kami ng mais ay talagang meron naman pong matitirang mga tiktik or yung corn flour. Yun po yung ginagamit naming pangluto po pang kalo-kalo. At by the way, guys, tiktik po kung tawagin yung mga pinakapino pong grind po ng mais po na natitira pag nagigiling ka ng mais. Pero kung bibili po kayo sa palengke ay mas mainam po na corn flour po yung itanong nyo. Pero kung wala naman po kayo makitang corn flour or tiktik sa palengke, ay pwede pong bumili na lang po kayo ng bigas na mais, tapos ipaggiling nyo po sa gilingan ng pinong-pino. Ayan, tapos ko na nga po pala tanggalin itong lahat ng pangbalot po natin sa ating kalo-kalo. At ayan, pinutol ko lang po yung pinakadulo niya. Ayan, mapunta naman po tayo sa ating iba pang ingredients. Ayan, bumili din po ako dito ng grated coconut. 1 kilo po ito kasi po yung corn flour po natin ay 1 kilo rin. At naglagay lang po ako dito ng mga 3/4 cup po ng baso ng tubig. Ayan, gatain nyo lang po yan. At habang nagagata po tayo dito, guys, ay pag-usapan na rin po natin ang tungkol po sa tax info. At kung bakit kailangan po talaga siyang fill upan para po makapagsahod ka na sa YouTube. Importante po ito, guys, lalo na po sa mga kakamonetize pa lang. Dahil po kapag na-monetize ka na po ay mag-fill up ka na po ng iyong payment method doon sa iyong Google AdSense account. At pag nakapag-fill ka na po or nakapag-choose ka na po ng iyong payment method ay dapat pong fill upan niyo po yung iyong managed tax info. Kasi po pag hindi niyo po yun na-fill upan, guys, ay baka matulad po kayo sa akin na na-hold po yung ating sahod sa YouTube dahil po hindi ko po iyon na-fill upan. At sa pag-fill up naman po ng inyong managed tax info, guys, or sa inyong tax info ay marami po kayong makikitang tutorial po dyan sa YouTube na pwede nyo pong sundin. Basta siguraduhin nyo lang po, guys, na meron po kayong TIN ID or tax identification card. Kasi yung number nyo po doon, yun po yung gagamitin nyo po or ilalagay nyo po sa pag-fill up nyo po ng inyong tax info sa Google AdSense account. By the way, guys, pasensya na po kayo kung medyo maingay po yung paligid po natin kasi itong manok po namin ay talagang nakikisabay pang makipag voice over. Mukhang gusto pa nga tayong palitan. Anyway, guys, mabalik naman po tayo dito sa ating recipe or sa ating niluto. Ayan, guys, ito na po yung dahon po or yung pakpak po ng ating mais. Ayan, i-blanch ko lang po yan sa tubig to sanitize na rin po at para po hindi po siya madaling mapunit. Ayan, gagawin na po natin yung ating mixture. Ito na po yung ating corn flour or tiktik po ng mais kung tawagin dito sa amin. Ayan, bali 1 kilo po ito lahat. Yan, ilagay ko lang po dito, pagaluin po natin ito. At ilagay na po natin yung ating ginata po kanina. Ayan, dahan-dahan lang po yung paglalagay para po matansya nyo po. At habang nagbubuhos po tayo dito ng ating coconut milk, ay sabayin po natin ng paghahalo. At hindi ko po muna inilagay lahat yung ating coconut milk kasi maglalagay pa po tayo dito ng cream style corn. Ayan, bali 1 lata po ito. Nakikita nyo naman po 410 grams po ito lahat. Ayan, iubos lang po natin, lagay po ito lahat. Para po ito pang padagdag lasa at pang pabango na rin po dito sa ating kalo-kalo.
At ayan, haluin po natin ito ng mabuti para po mag-well combine po itong ating corn at yung ating corn flour. Ayan, ito na po yung second batch po ng paglalagay po natin ng ating coconut milk. Tansyahin nyo lang po ang paglalagay at huwag nyo pong ibuhos lahat. Pero bali, ang nilagay ko po dito guys ay umabot po siya ng 1 liter po lahat ng nilagay ko pong coconut milk. Pero depende pa rin po yan kung gaano po mag-absorb po ng tubig yung ating corn flour. At maglalagay din po pala tayo dito ng 1/4 kilo po ng white sugar. At i-mix lang po natin ito ng mabuti. At kung nakarating ka na sa part na ito, paki-like naman po yung ating video, paki-subscribe na rin, and please click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang video. Ayan, okay na po itong ating mixture guys. Pwede nyo na po itong balutin at lutuin. Pero ako po ay nakulangan po ako sa kulay, kaya naglagay po ako dito ng food coloring. Mas mag-iigi po or mas maganda po na yellow food coloring po yung ilagay nyo. Kaso guys, wala po akong yellow food coloring, kaya ito na lang pong red po yung nilagay ko. At ayan, naglagay na nga ako dito ng kaunti lang para medyo may kulay lang po yung ating mixture. At haluhaluin lang po ito ng maigi. Ayan, okay na po ito. Kaya simulan na po natin balutin yung ating mixture. Ayan, ito po yung blanch po natin kanina sa boiling water po na pakpak or balot po ng mais. Ayan, maglagay lang po tayo dito ng mixture dyan at iro lang po natin para lang po tayong gumagawa po ng suman. Or budbud kung tawagin sa Bisaya. Ayan, pareho lang din po ang pagkabalot po. Ayan, para po itong budbud mais. Sobrang dali lang po talaga nito balutin guys, para lang po kayo nagbabalot ng lumpia. At ang kagandahan po dito guys ay pwede nyo rin po itong ipang-benta. Maliit lang ang magiging puhunan mo nito, pero mas malaki po yung iyong kikitain or tutubuin. Pwede nyo rin po itong lagyan po ng niyog, yung hindi pa po magulang, yung makapuno. O butong kung tawagin sa Bisaya. At kuskusin nyo lang po, sa kanya po ihalo dito sa mixture. At napakasarap po ng recipe na ito guys, and actually po itong recipe po na ito guys ay talagang medyo may kalumaan na po siya recipe, kasi po sa generation na po ngayon ay wala na pong gumagawa po ng ganito. Kadalasan po kasing gumagawa po nito ay yung mga matatanda po noon. Dahil itong recipe na ito po guys ay ginagawa po siya dati na pang substitute po sa kanin. Dahil pag kumain ka po dito ay talagang nakakabusog po siya, kaya pwede ko na pong ito na lang po yung kainin mo. At ayan, sa pagluluto naman po nito ay pwede nyo lang po itong i-steam. Ayan, steam nyo lang po ito ng mga nasa kalahating oras. Ayan, isa lang po na po itong ating kalo-kalo at balikan po natin ito after po ng 30 minutes. Ayan, after 30 minutes, ito na po yung kanyang itsura. Ayan, luto na po ito. Ayan, tingnan naman guys, napakabango po talaga nito. Pag naamoy nyo po talaga, sobrang bango po niya. Ayan, banguin ko na po ito. Ayan guys, luto na po itong ating kalo-kalo. Try nyo na po itong lutuin guys. Masarap po ito and sobrang mura lang po yung magagastos at nakakabusog pa siya. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!